LeBron James sa Warriors may pag-asa pa. Isaiah Stewart may sinuntok muli, kailangan pang pigilan ng mga pulis. At Stephen Curry nag-viral ang malayong shooting sa kabilang court. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Ang Warriors ay medyo wala mang nagbago matapos ang February 8 trade deadline sa NBA. Ngunit hindi ito dumaan na wala silang sinusubukang malaking bagay. Dahil inireport na sinubukan ng Golden State na gumawa ng isang napakalaking galaw para sa Los Angeles Lakers superstar na si LeBron James na nagpayanig sana ngayon sa NBA kung ito ay nagtagumpay. Ang Warriors ay tinanong sa araw ng deadline na makipagkalakalan para kay James sa isang pagtatangkang mapares ito sa all-time great na si Steph Curry. Iniulat ni ESPN's Adrian Wojnarowski nitong Huwebes ng araw, batay sa mga pinagmulan, ang kahanga-hangang pagsisikap ng Golden State ay hindi nagtagumpay, ngunit kanilang nilapitan ang mga discussion sa napakaraming paraan. Nagpakita sila ng seryosong interes na makuha ang 20-time NBA All-Star. Kumontak si Warriors owner Joe Lacob kay Lakers owner Jeanie Buss upang magtanong tungkol sa availability ni James pagkatapos sa mga iilang nakikitang publikong frustration ng veteranong forward sa performance ng team. Ito ay inulat ni Wojnarowski ayon sa source. Iniulat na sinabi ni Buss kay Lacob na walang interes ang Lakers na i-trade si James at kailangan niyang makipag-usap sa kanyang ahente at CEO ng Clutch Sports na si Rich Paul, na siyang nagsabi kay Lacob at Warriors General Manager Mike Dunleavy na wala ring interes ang kanyang kliyente sa paglipat at gusto niyang manatili sa Los Angeles. Nitong Miyerkules bago ang deadline, nagpadala si Warriors forward Draymond Green, isa pang kliyente ng Clutch Sports, ng isang text message kay Paul na nag-aalok ng tulong sa pagtatangkang makuha si James ng Warriors. Iniulat ni Wojnarowski ayon sa pinagmulan. Iniulat din ni Wojnarowski na hiwalay na kumontak si Dunleavy kay Lakers General Manager Rob Pelinka upang magtanong tungkol kay James, na nagkaroon din ng interes mula sa Philadelphia 76ers President of Basketball Operations na si Daryl Morey. Iniulat naman na maikli lang ang mga usapan sa parehong executive. Bagaman nabigo ang kanilang biglang pag-aalok kay James, maaaring magkaroon ng Warriors ng isa pang pagkakataon na makuha ang future Hall of Famer sa off-season na ito, habang pag-aari ni James ang isang player option na nagkakahalaga ng $51.4 million para sa 2024 to 25 NBA season. Bagaman, iniulat ni Wojnarowski, batay sa mga pinagmulan, na nakatuon ang pananatili ni James sa Lakers sa susunod na season. Ngunit, walang makakapagsabi dahil ang lahat ng mga bagay ay pwedeng magbago. Kung babalikan, sinabi na noon ni LeBron na gustong-gusto niyang makasamang maglaro sa court si Stephen Curry. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, nagkaroon ng altercation sa likod ng tunnel sa Footprint Center sa panahong laban nitong Huwebes ng umaga sa pagitan sa big man ng Detroit Pistons na si Isaiah Stewart at sa center ng Phoenix Suns na si Drew Eubanks. Ang mga video ng pangyayari ay hindi pa naibunyag o naileak sa publiko, ngunit iniulat ni Shams Charania ng The Athletic na matatanggap ng NBA ang footage ng away upang suriin ito. Bukod dito, bagaman hindi pa alam ang simula sa away, ibinahagi ni Shams na parehong nag-chest-to-chest ang dalawa bago sumuntok si Stewart sa mukha ni Eubanks. Sources: Detroit Pistons forward or center na si Isaiah Stewart ay sinuntok si Phoenix's Drew Eubanks sa likod ng tunnels ng Suns Arena ngayon. Hindi malinaw kung ano ang pinagmulan sa sagutan. Inaasahan na hindi ito palalampasin ng NBA at tiyak na susuriin ang footage para sa investigasyon. Higit pang impormasyon ang darating ayon sa post ni Shams sa X. Sa kanyang sumunod na ulat, sinabi ni Shams na sa pangyayari maswerteng merong mga taong pinaghiwalay ito kasama na ang mga pulis. Ito ay tiyak na hindi magandang pangyayari para sa Pistons na gustong magkaroon patungo sa All-Star break na makukuha ang positive note. Ang team ay nahihirapan sa loob ng court, kaya ang huling bagay na nangyari sa kanila ay isa pang abala na maaaring lalo pang magpababa sa kanilang progreso
at magbibigay sa kanila ng negatibong epekto. Dahil si Isaiah Stewart ang sumuntok, malamang na magkaroon siya ng mabigat na parusa mula sa NBA. Siyempre, isaalang-alang ang simula sa insidente bago sila magbibigay ng hatol, ngunit palaging tinanaw ng NBA ang ganitong bagay at hindi pinapahintulutan ang mga karahasan. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nasangkot si Stewart sa ganitong mainit na sandali dahil maalala ng mga tagahanga ng NBA na dati nang sinugod ni Stewart si LeBron James matapos ang isang foul at kailangan pa itong pigilan ng maraming tao. Don't do it or you will be banned and sent to jail. Stay where you are. Natitiyak na nag-aabang ang mga fans ng NBA para sa paglabas ng video sa sagutan. Kung ito ay ilalabas, mas magiging malinaw na ang simula sa sitwasyon. Gayunpaman, tiyak na hindi nais ng NBA na lumaki pa ang issue at may dumagdag na mga tao ang maglalagay sa kanila sa pressure. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, sa araw na ito si Steph Curry at ang Golden State Warriors ay nag-host laban sa Los Angeles Clippers sa Chase Center sa San Francisco. Ang laro ay naging madikit, ngunit natalo ang Warriors sa score na 130-125. Sina James Harden at Paul George ay mayroong combined na 50 points at may 12 assists. Sa kabila sa pagkatalo, nagkaroon muli ng fantastic game si Curry at nagtala ng 41 points, 4 na rebounds at 5 assists, habang may shooting na 15 of 31 mula sa field at 9 of 19 mula sa 3-point range sa loob ng 34 minutes na paglalaro. During sa laro, ginawa rin ng 2-time MVP ang nakakaakit na kasaysayan sa NBA. Dahil ayon sa NBA, Steph Curry ang unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nakagawa ng 7 plus 3-pointers sa 4 na magkasunod na laban. Si Curry ay naglalaro sa ilan sa kanyang pinakamahusay na basketball sa panahon ngayong buong season, lalong-lalo na sa buwang February. Sa 4 na magkasunod na laban, bukod sa paggawa ng 7 plus 3-pointers sa 4 na magkasunod na mga laro, nagtala siya ng 60 points sa isang pagkatalo sa Atlanta Hawks noong February 3. Ngunit ang isa sa nagtrending ngayon sa social media ay ang kanyang warm-up routine na kung saan naitama niya ang isang napakalayong shooting sa kabilang court na siyang naghatid sa mga fans na namangha at hindi makapaniwala. Experiences and very close together. Hope to see you there. The Warriors Community Foundation supports education and youth development to promote thriving students, schools, and communities. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.